Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Sa video na ito, gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit nga ba may mga baboy inahin na natatagalang maglandi ulit pagkatapos na iwalay sa kanyang mga biik. Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Ang video na ito ay hinahandog ko ngayon para po sa mga baguhan. At sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. Isa po nating kahag-racer ang nagtanong si Sir J. Sampilo na nagsabing, Kuya Dodong, ask lang nako na ako isa ka inahin. Mag 1 month na gikan paglutas. Wala pa naglandi. Normal lang ba? Unsa dapat buhaton para maglandi? Salamat. Unta, matabangan ko nimo. Meron daw siya isang baboy inahin, mag-iisang buwan na pagkatapos nawalay sa mga biik niya. Hindi pa naglalandi. Normal lang ba? Ano ang dapat gawin para maglandi? Salamat, sana matulungan mo ako. Maraming salamat sir sa tanong mo na ito. Honestly mga ka-farmers, hindi pa ho naranasan ni Dodong Villara na matagal naglandi ang aking baboy inahin pagkatapos ako nagwalay sa mga biik niya. Pero ayon po sa mga eksperto, sinabi nila na maaaring may mga sumusunod na dahilan kung bakit may mga baboy inahin na matagal bumalik sa paglalandi nito at ang pangyayaring iyan ay talagang normal lang na nagaganap po sa ibang baboy inahin. Mga dahilan kung bakit natatagalan o nahihirapang mabuntis ang isang baboy inahin. Una, kulang sa nutrisyon. Pwedeng magkaroon ng problema sa pagbubuntis ang isang baboy inahin na kulang sa nutrisyon. Pangalawa po, kulang sa vitamins at minerals. Sabi ng eksperto, maaaring magkaroon ng problema sa pagbubuntis ang isang baboy inahin kapag hindi siya nakatanggap ng sapat na vitamin at mineral katulad ng vitamin A, D, E at mineral. Pangatlo, stress. Ang stress ay pwedeng magdulot ng problema sa nagbubuntis o sa pagbubuntis ng isang baboy inahin. Ang pangapat po, nagkakasakit o nagkaroon ng impeksyon. Pwedeng magkaroon ng problema ang isang baboy inahin kung siya ay nagkasakit o kaya nagkaroon ng impeksyon. Ngayon naman po, lipat tayo sa mga paraan na maiwasan ang problema. Number 1, ayon po sa pagsaliksik, siguraduhin na sapat ang nutrisyon. Siguraduhin daw natin na ang mga baboy ay nakakatanggap ng sapat na nutrisyon. Pangalawa po, siguraduhin ang malinis at ligtas na kapaligiran. Siguraduhin na ang mga baboy natin ay nakatira daw sa malilinis at ligtas na kapaligiran. Pangatlo po, dapat obserbahan ang mga sintomas ng sakit sa baboy. I-check ang mga baboy, sabi ho sa mga eksperto, i-check ang mga baboy para makita o malaman natin kung may mga sintomas ba sila sa sakit. Kung meron man, agad daw tayong kumonsulta sa mga veterinaryo o sa mga brand technicians natin. Yan po mga ka-farmers ang advice or payo po ng mga eksperto sa industriya po sa pag-alaga ng baboy. Bago tayo magtapos sa napakasimpleng video na ito, payagan niyo po akong ibahagi sa inyo mga ka-farmers ang pangpinubring sistema ko na aking ginawa sa isa kong baboy inahin na merong yellow ear tag. Winalay ko ang mga biik niya sa edad na 28 days old since birth. Kinabukasan po, after ng walay, hindi ko siya pinagkain ng almusal sa alas 6 ng umaga kasi yung pong 6 AM ang schedule ko sa kanya pong o sa kanilang almusal sa lahat ng baboy ko, maging inahin man o kaya fatteners. Pinagutuman ko siya at doon ko na siya pinakain ng almusal niya. Bandang alas 9 po ng umaga. Hinalo ko ang 1/4 kilo na Pigrolac Vital Gestation at ang Pigrolac Mama Pro Milk Maker. Bali, 1/2 kilo ang pinakain ko lahat sa kanya. Ibig sabihin, 1/4 kilo of Vital Gestation at 1/4 kilo also na Mama Pro Milk Maker. So, bali, 1/2 kilo po lahat ang pinakain ko sa kanya
na may halong purga na Latigo 1010 grams sachet. Hinaluan ko ng isang maliit na pitcher na malinis na tubig. Sa sobrang gutom niya mga ka-farmers, sa babuinahin ko na ito, naubos niya po ang pinakain kong wheat feeds na may halong purga na yon. After siyang kumain, natulog siya, no? Nagpahinga talaga siya agad. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, saka siya gumising at agad ko namang binigyan ng 1/2 kilo ulit na feeds sa pinaghalo kong 1/4 kilo na gestation at 1/4 kilo na Mama Pro Milk Maker. Okay? Ang panyapon or hapunan niya sa bandang 4:00 ng hapon, ginawa ko na po ang 1 kilo bilang kanya pong hapunan. Kinabukasan po after ng purga, sinunod ko pa rin ang payo ng aking brand technician na injikan ng Bixan SP Injectable Vitamins, 5 ml, isang bisis lang po na pagturok. After ako nag-inject sa kanya, ay pinakain ko siya kaagad ng ad libitum na pagpapakain na may halo pa rin pong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ginawa ko ang ad libitum feeding dahil medyo pumayat ang baboy inahin ko na ito mula sa lactating stage niya sa 11 biik niya. Pagsapit ng umaga sa ika-4 na araw mula po sa walay period of time, ay nakita kong nagsimula na siyang naglandi. Ang pinaka-major sign po na nakita ko sa kanya ay yung tipong namamaga na unti-unti or nagsimula na pong namamaga at nagkulay pink or namumula ang labasan po sa kanyang mga biik. So in short po, sa awa ng Diyos natin, kaninang umaga lamang po ay kumpleto na po ang 2 bag na amin pong ginawa sa pag-AI sa kanya. Gamit po ang similya ng boar, yung pong Australian Landrace Boar Semen. Yan po ang ginamit namin ng similya. So mga ka-farmers, mag-shoutout muna tayo. Kinakabayang DM Aguilar, Girly Himoros Gokong Fabros, watching from Pagadian City. Kay Benjamin Rivera, watching from Ilagan, Isabela City. Kay Ricky Salugta, watching from Iloilo. Pichay at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Mga ka-farmers, nais ko lang pong i-share sa inyo ito ang sinabi ho ng isa nating kahagresor. Sabi niya, yes, totoo po at yan din po ang gamit ko sa mga baboy ko. Kakabinta ko lang po ng fattening ko. First week nitong December, sa edad na 2 months and 1 week, timbang po ng 95, 85 at 70 ang pinakamaliit. Kaya the best talaga ang King's Vita Plus at dahil sa vitamins na King's Vita Plus, ligtas po ang mga alaga ko sa ASF. Maraming salamat po ka-farmers sa pagpanood mo sa video na ito. Happy farming po sa ating lahat. God bless us all and peace out everyone.